Breaking news po. Good morning sa inyong lahat, mga Wonder Fanatics. Ito po ang ating latest update. Itong viral na survey ng Tangerie. Mga kababayan, mantakin mo, number 2 lamang si Sara Duterte. Ikumpara natin kay Raffy Tulfo na humakot ng 32.95%, tapos 30.10% lamang si Sara Duterte. Naniniwala ba kayo mga kababayan na number 2 si Sara Duterte? Pero mamaya ikukumpara natin itong mga survey na ito sa kabila, mga kababayan. Kung itong si Tulfo magiging number 1 ba o kulelat ito, mga kababayan? Isipin mo, number 1, no? Anong alam nito, mga kababayan? Dito nga sa issue ng impeachment ni Sara Duterte, wala namang masabi. Sumasakay lamang kung saan yung marami. Pero sa mga issue sa bansa, mga kababayan, wala kang makikitaan na ginagawa ni Raffy Tulfo. Tapos mag number 1 ka. 32.95%. Imposible. Tangerie, ipaliwanag nyo ito, ha? Dito naman, mga kababayan, yung ikalawa, si Sara Duterte, di ako naniniwala dito, mga kababayan, dahil 30.10%. Ikalawa, samantalang talagang siya yung front runner ng 2028 presidential aspirant, mga kababayan. Tapos si Leni, mga kababayan, 10.90%. Tapos si Manny humakot ng 2.95%. Aba, Manny, tatakbo ka ba? Tatakbo? Ano naman ang alam mo? Magboxing ka na lang. Magpabugbog ka na lang ng muka. Diyan, magiging idol ka pa ng bayan. Pero sa presidente, nako po, mukhang malabo ka. So dito naman, mga kababayan, Grace po, nako po, 10.75%. Si Risa Hontiveros naman, mga kababayan, handang-handa na daw na tumakbo at nakapag-isip na raw na labanan si Sara Duterte. Ito po, humakot ng 1.10% according to Tangerie, mga kababayan. Handang-handa na daw. Ito po si Risa Hontiveros. Pakinggan po natin, ha. Ito po, nasaan ba si Risa, mga kababayan? Natin si Risa, ha. Ito po, check natin si Risa, anong sinasabi, para makita nyo. Ito po si Risa, mga kababayan, Ito ang sinasabi niya, ready ng tumakbo sa 2028. Pero ang kanyang nakuhang survey, 1.10%. Ito po. At laan din po ako makisama, sumali sa ganyang trabaho. Handa na kami ngayon at gusto ko makalaban ang oposisyon para sa presidente at vice-presidente sa 2020. Yan ang aming responsibilidad at laan din po ako makisama, sumali sa ganyang trabaho. Yan, mga kababayan, ready na tumakbo at kalabanin si Sara Duterte. Pero meron lamang 1.10%. Anong sinasabi ng mga comment, mga kababayan? Ito po, kami handa na rin para kay Sara Duterte. Grabe, binaba si Risa, hindi ito mananalo, mga kababayan. Handa na rin kami para hindi ka iboto. Grabe yung mga comment. Hindi raw iboboto ito. Sino ba namang iboboto dito? Gusto nga magmagaling. Gusto nga kalabanin ng Korte Suprema kung anong naging desisyon. Ayaw tanggapin. Tapos magpresidente ka. Kumakalaban ka sa Korte Suprema.
Kaya nyo lang ini-impeach si Sara Duterte para wala kayong kalaban. Napupolitika tuloy. O, di ba? Ito po. Ang sumunod, si Isko Moreno. Si Isko Moreno na mayor ng Maynila, kung tatakbo na naman ng pagka-presidente, mauulit na naman yung history. Matatalo na naman ito, mga kababayan. Sasabay ka na naman sa batang Duterte. Mag-stay ka muna sa Maynila, Mayor Isko. Kaibigan kita, Mayor Isko. Ako ang number 1 na vlogger sa Manila during your first term. Nung panahon ni Tatay Digong. Until now, supporter mo ako. But, if you run again in 2028, Sara Duterte na naman ang mananalo. Huwag ka muna, please lang, Mayor Isko. Stay there for a while. Just skip this 2028 presidential election and you have your day. You have your future someday. But in 2028, skip that year. Kasi matatalo ka. Yan yung prediction ko. Ngayon, diyan ka muna sa Manila. Pagandahin mo muna. Kasi you did a good job. Unlike the other politician na naging mayor, sila ko na, ginawang dugyot ang Manila. Nagkautang-utang, nagkabangkarote. Ang gawin mo muna, Mayor Isko, bilang isang supporter mo na solid. Stay there for a while. Gawin mong Singapore ang Manila. Promise, someday, yung aking prediction, magiging mayor ka. Hindi pala, maging presidente. But in 2028, diyan ka muna. Ngayon, ang daming problema ang Maynila. Diyan ka muna ha. Baka mamaya, bigla mo na namang iwanan ang Manila. Aasa na naman ang Manileño. Tapos papalitan ng mayor na corrupt. Mayor na hindi naman marunong. Mayor Isko, diyan ka muna. Please lang. Yan ang payo ni The Wonders na dating Esme TV ko. Ngayon, yung other candidates, nako, baka si ano ito? Si Bam Aquino. 0.95, wala. Other candidates lang ito. Tapos si Amy Marcos, nako, kulelat mga kababayan. Merong 3.40 na porsyento dito sa 2028 presidential election. At si Martin, 0.45. Diyos ko Lord. Tapos sasabihin nila mananalo ito. Diyos ko. Sa dami ng korupsyon ngayon. Sa dami ng kinakasangkutan ng Kongreso ng mga anomalya. Lalong-lalo na dito sa flood control. Na binaha ang Pilipinas hanggang liig. Lalong-lalo na dito sa Bulacan, Metro Manila, Malabon, Hagonoy, Kalumpang, Kalumpit, Pampanga, Makabebe, Bicol, yung flood control, lahat substandard ang pagkakagawa. Tapos tatakbong presidente. Hindi ko alam kung mananalo ito. Ang prediction ko, magsasayang lang ng pera. Mga kababayan, si Manny Pacman, malabo ito. Mga kababayan, so yan yung survey ha. Yan yung survey ng Tangerie. So ngayon mga kababayan, puntahan natin yung ibang survey dito. Tignan natin yung ibang survey ha. Nang makita nyo. O si Tulfo, tignan nyo ha si Tulfo, 32.95%. Tignan natin sa ibang survey. I-check natin. Check natin ha. Kasi mamaya, mali-mali yan. Ito po. Tignan natin yung iba. Kasi iba-iba yung survey dito.
Ito po, ito naman. Pakinggan natin ito mga kababayan ha. Ito po. Mukhang may mag-iiyakan na naman ngayong lumabas na ang latest presidential survey for 2028 ng WR Numero Research. Munguna si VP Sara na may 31.4% na sinundan sa malayong agwat ni Lainey na may 13.3% lamang. Samantala, si Supreme Leader Este Martin Romualdez ay nangungulilat na mayroon lamang 0.7%. At si Risa na may 1.4% lang kahit full effort. Parang lyrics lang sa kanta na, I did my best but my best wasn't good enough. O yan mga kababayan ha. O number 1 si Sara Duterte. Pero dito sa survey nila, nangunguna si Tulfo mga kababayan. I-check natin yung iba dito ha. O ito yung ibang survey mga kababayan no. O tignan nyo po. Tignan nyo po ito, isusum natin. Tignan nyo po ang pinaka ano nito. Grabe, napakalayo ng survey. Ang layo kay Sara, si Tulfo. Mga kababayan, tignan po natin. Talagang maano kayo dito. Check natin ha. Talagang ilan ba si Sara dito? O eto mga kababayan. I-check natin dito. Eto po mga kababayan. O eto. Check natin na. Eto po. Eto si Sara Duterte. Sara at Leni nanguna. Top bets for 2028 presidential election based sa latest survey, mga kababayan, ng Piliin Mo ang Pilipinas Movement. Or hindi ito yung survey na mga kababayan. Ito po. Ang Duterte po, mga kababayan, si Sara, humakot po ng 31.4%. Leni Robredo, 13.3%. Tulfo Rapi, 10.3%. Mga kababayan, Bongo, 6.5%. Marcos Aimee, 4.4%. Aquino Bam, 3.1%. Grace Po, 2.1%. Padilla Robin, 2.0%. Hontiveros, 1.4%. Escudero Cheese, 1.3%. Pacquiao Manny, 1%. Romualdez, 0.7%. Gatchalian 0.1%. Mga kababayan. So, dito sa ibang mga survey, dito sa Piliin Mo ang Movement, Piliin Mo ang Pilipinas Movement, yung survey nila, nangunguna si Sara Duterte. Pero dito sa kabila, si Tulfo, ang layo po ng agwat, 10% lamang si Tulfo mga kababayan. Ito 10% lang. Tignan nyo po si Tulfo, 10.3%. Anong sabi ng mga comment dito mga kababayan? I-check natin ha. May mga comment dito Ito po yung comment. Ano masasabi ng mga comment dito? Ito po. None of these two are qualified to the President of the Philippines. We want better who can protect the country, who can protect the Filipino people. Sabi ni Love Hurts. Mga kababayan. Naku, naglalabasan ng mga comment dito. Ayan po. Ito yung mga comment. Basahin natin. Wala akong gusto sa dalawa, basta kami Marcos loyalist. O yung mga bangag dito, nandito din. Kasama mga apo ng Mr. Duterte ko. Ama talaga Davao, BBBM sila. Di wow, kayo na. Wala nang magandang matutunguhan ng Pilipinas kung sila ang maging Pangulo ng Pilipinas. Masasadlak lang sa matinding paghihirap ang Pilipinas. Mas lalo na mawala ng lubusan ng pagkain natin. Dahil nawawala ng bigas natin, pagkain, hindi na tayo makakakain ng bigas
dahil ang bigas ay pagkain lang ng hayop. Sa salita lang ni Sara, nawawala na ang bigas dahil ipagdadamot na nila ang bigas. Ayan yung mga naninira kay Sara Duterte. Lakson-lakson daw. Nako po, lakson daw. Anong alam nito mga kababayan? Hindi sumusunod sa Korte Suprema. Baka ipabuwag ang Korte Suprema. Ayaw ko kay Lenny. Isa pa yan. Wag yun ang ipilit yung mga sarili nyo. Basta kami Sara Duterte. Naku po, ito na yung mga naniniwala kay Sara Duterte. Talagang maraming mga supporter. Very poor. Malaking fake. O, fake daw. Huwag kayong maniwala dyan sa survey. Sara kami. Yan, Sara kami. Si Lenny walang alam sa mamamalakad sa ating bansa. Magkaroon naman kayo ng matalinong pag-iisip. Huwag nyong sayangin kinabukasan ng ating maliliit na anak. Lenny okay pero ang tatak ng walang Diyos sa bahala ng langit sa kanila. Duterte pa rin kami. Ayaw namin sa bangag. Ayaw namin sa dilawan, pinklawan. Ayaw sumunod sa Korte Suprema. Baka pag silang nanalo, ipabuwag nila ang Korte Suprema. Naku po, ang daming nagko-comment mga kababayan. Ito po ang mga comment. Isipin nyo, Sara Duterte, 31%. Tapos si Lenny, ilan ba si Lenny? 13.3. Si Risa, 1.4. Sabi niya, handang-handa na daw siyang lumaban. Ito na mga kababayan, handang-handang lumaban si Risa. Mga kababayan check natin O, tignan nyo dito si Tulfo sa Tangerie. Inangasan si Sara Duterte. Pero sa ibang survey kulelat. Mga kababayan, naniniwala ba kayo dito? Tignan nyo, Tulfo 10.3. Samantalang dito sa kabila, 32.95%, tapos 30.10 lang si Sara Duterte. Nako po, mga kababayan, malaking kalokohan ito. O ano bang sabi ng iba mga kababayan? Tignan natin yung iba. Dito po, i-check natin yung ibang sinasabi dito. Ano bang latest? Ito naman mga kababayan. Ay ito, matagal na ito. Ito po. Vice President Sara Duterte was preferred candidate if the predecessor. Sabi ng Newswatch, ito mga kababayan tignan nyo po ito. Yung isang check nyo po ito mga kababayan. Ito po, may sabi dito Ito po mga kababayan. Ito yung sabi. Vice President Sara Duterte was preferred candidate if the presidential election was held last July of the first week of August according to non-commission survey released on Wednesday, August 13. Ayan talagang gusto nila si Sara Duterte mga kababayan. Tignan nyo po yung latest survey. Naglabas ang Okta Research. Ano naman ang ipinapalabas itong political vlogger Maka Duterte? Anong Maka Duterte? Yan talagang lumalabas. Tignan nyo, Vice President Sara Duterte. Humakot ng 47% satisfaction. Yung dissatisfaction niya, 21%. Unsure, 32%. Dito naman kay Bongbong Marcos, 35% lang. Dissatisfaction, 32%. Unsure, 33%. Naku po, mga kababayan, yan yung mga Tas dito naman, mga kababayan, tignan po natin yung ibang balita. Tignan po natin dito, mga kababayan, itong balitang ito. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Hindi pa man nakauupo ang mga nanalong kandidato sa katatapos na midterm elections, sumasagitsit na sa init ang usaping eleksyon sa 2028. Ang ilang estudyante at vendor sa Intramuros, Maynila may kanya-kanya ng pambato.
Sa 8 na aming natanong, tig-3 ang pumili kina dating Vice President Leni Robredo at Vice President Sara Duterte. 2 naman kay Senador Bongo. Dumilenyo. Bongo po. Vice President Sara. Bagay na hindi naman nalalayo sa resulta ng mobile-based survey ng Tangery nitong June 20 hanggang 22. Sa senaryong binuo ng Tangery sa kanilang survey, lumabas na tie o mas malalamangan pa ni Robredo si Duterte ng hanggang 2% kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President. Parehong abogado sina VP Sara at Robredo. Si Sara naging mayor ng Davao City. Si Leni uupong mayor San Aga City simula ngayong Lunes. At kung pagpapanday ng batas ang pag-uusapan, naging miyembro ng Kamara si Robredo. Si Sara, naging presiding officer ng Davao City Council. But wait, there's more! Dahil ngayon pa lang, lumabas na rin sa survey kung sino ang mga patok na tandem para sa 2028. Saad kasi sa Tangery survey na 90% ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay mas pinili si Bongo bilang Vice President. Ganon din naman sa mga pumili kay Robredo bilang Pangulo, si Bam Aquino ang kanyang Vice Presidente. Ang pagtaas ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey. O, kita nyo mga kababayan? Ano masasabi nyo dito? O, Barson. Pero ano teka, masasabi meron nyo? Diba? O. Si Tulfo kulelat. Pero malabong manalo itong si Leni Robredo. Mga kababayan, ang malakas ngayon talaga itong si Sara Duterte, Bongo at Marcoleta. Si Risa Hontiveros, nangangarap maging Pangulo. Gustong labanan daw si Sara Duterte, pero ayaw naman sumunod sa Korte Suprema. Si Tambaluslos naman, nangangarap maging Pangulo. Ang dami ng mga kinakasangkutang mga anomalya sa graft and corruption. Ang Kongreso, lalong-lalo na dito sa corruption, sa baha. Kaya itong si Caro Dante Marcoleta ay gusto nang magpa-imbestiga itong week na ito. Yung mga sangkot na kontraktor na sila na ang may panukala ng project ng gobyerno, sila pa ang kontraktor. Grabe mga kababayan. So ngayon, basahin natin yung mga comment ha, kung ano masasabi nila. Ito po yung mga comment. Ito po mga kababayan, magbasa tayo. Ayan. Sabi dito, tignan natin ha, sabi dito mga kababayan, no. Ito po. Attorney Leni will clearly win on 2028 even without endorsement of BBM. Mga kababayan, matatalo, lalong matatalo itong si Madam Leni sa aking pag-a-analyze kasi magaling ako mag-analyze at mag-predict ng mga mananalo. Si Leni hindi mananalo ito. Lalong-lalo na pag inendorso ni BBM, ay alam nyo naman yung pangalan ni BBM, sirang-sira na sa taong bayan. Alam nyo naman yung kanyang administrasyon. Isa sa mga pinakakorap na gobyerno sa history ng Pilipinas. Lalong-lalo na dito sa flood control, mga kababayan. Yan ang sabi ng mga nagko-comment. Leni at po, tandem solid. Nako po. Sa nakikita kong pangitain, hindi mananalo ang mga ito. Ang advantage si Leni, walang bahid ng pagnanakaw. Tama naman, pero yun nga lang, paano naman yung governance, good governance? Mapapaligiran na naman ng mga buhaya. Diyos ko. Sabi dito, Leni Robredo for 2028 President. Nako po, sa nakikita ko, hindi mananalo ito. Naging BP pero walang issue pagdating sa pondo ng bayan. Ginipit sa kanyang national budget pero minabuting magtrabaho at maraming natulungan. Oo nga, nandun na tayo. Yan nga lang, yung leadership, mahina. Ayan, daming pinklawan mga kababayan. Sara pa rin kami, taga Mindanao or Bongo. Lalo na pag si Marcoleta, nagtandem ito. Ilista nyo na. BP Sara pa rin kami.
Lenny for 2028, naku, malakas talaga yung dalawa. Yun nga lang, nakikita ko kay Lenny, mahina ang leadership. Natalo nga ni Marcos si Lenny dahil sa tinulungan ni Sara, yang walang utang na loob. Yan si Lenny pa kaya? Naku po, mga kababayan. Baka lalong bumagsak pag inendorso ni Bangag si Lenny. Naku po, yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam nyo mga kababayan, itong sinasabi ko sa inyo, pag inendorso ni BBM itong si Lenny, ay lalong matatalo po ito. Ito naman si, mga kababayan, Pacman, huwag ka nang mangarap maging Pangulo. Mukhang tagilid ka, magboxing ka na lang. Diyan ka mananalo. Tulfo, hindi ko nakikita na maging Pangulo ito. Isko Moreno, malabo. Hindi mananalo ito. Si Bam Aquino, nako, lalong-lalo na. Risa Hontiveros, nako, lalong-lalo na. Pampilo Lacson, malabo. Ang nakikita ko talagang mananalo si Sara Duterte talaga sa nakikita ko, ha, mga kababayan. Nakikita ko sa aking pangitain, sa aking mga panaginip, hindi mananalo si Tulfo kahit anong gawin nyo. Ito, mukhang pinili lang yung mga si Tangery, itong Tangari. Mga kababayan, tas sasabihin niya, ikalawa lang si Sara. I don't think so, mga kababayan. So, ang daming nagko-comment dito. Ano bang sabi ng mga comment? O, ito pa, mga kababayan. Meron bang survey na isa? 2028 Presidential Preference Survey? Aba, mababa si Sara Duterte. 29% lang. Aba, ikalawa. Top 1 si Madam Lenny. 15% si Bongo. 11% si Rapi Tulfo. Undecided 11. Aba, si Tambaloslos Martin Romualdez 6%. Chis Escudero 3%. Robin 3%. Others 1%, pero si Robin, malabo ito kahit anong gawin nyo. Pag tumakbong presidente ito, nako, ano nang gagawin natin sa Pilipinas? Ito talaga ang si Sara talaga ang pinaka-qualified sa lahat ng tatakbong Pangulo. Kasi talaga, ito, mala Duterte po ito, natatay niya. Gagawin lahat para mapagandang Pilipinas. Walang kikilingan, hindi lapdog. Hindi magiging aso ng Amerika ito. Gagawing parang pinakamalakas na bansa sa buong mundo pag si Sara ang naging Pangulo. Pero si Lenny, malabo. Sa nakikita ko sa bolang kristal, malabo. Lalong-lalo na kay Risa Hontiveros, malabo. Sa nakikita ko sa aking panaginip, hindi mananalo si Risa. Sabi niya, handang-handa na daw na na maging Pangulo O, anong sabi ng comment, mga kababayan? Ito po. Naniniwala pa ba kayo sa survey? O, tignan nyo, naniniwala pa ba kayo, mga kababayan? Ayan 29% lang si Sara. Diyos ko Lord, saan kayo nagkaroon ng survey na yan? Si Marcoleta pang 37 sa survey nung resulta ng eleksyon halos mag number 1 pang-4 pang-6. Landslide pa. Talagang number 1. Ang puro galit ang laman ng puso at puro katiwalian. Ganyan na ba kababa ang standard ng mga Pinoy? O isip-isip kayo mga Pinoy, ha? Piliin nyo talaga yung may pag-ibig sa bayan. Piliin nyo may yung gumagalang sa batas. Piliin nyo yung gustong umahon ng Pilipinas, hindi yung mga buhay at mga kurap na ayaw nilang sumunod sa Korte Suprema kung anong naging desisyon dito. Sa Rosas lang pag-asa, dinadayo pa. Aba, makaleni. Ayaw ko man kay Lenny, but I'll join and support. Aba, may mga supporter si Lenny. Kay Sara lang ako. Dahil siya lamang ang pinakamalakas. Parang Tatay Digong, magkakaroon na naman ng kamay na bakal yung mga adik.
mauubos kay Sara Duterte. Naku, grabe mga comment mga kababayan. May nag-comment pa. Ano bang comment? Ayaw ko kay Tambaluslos. Sabi ubos ang pera ng bayan pag yan ang naging presidente. Nako po, grabe. Ayaw daw nila kay Tambaluslos kasi ubos ang flood control. Dapat may pag-asa, dapat may magpasa ng batas na pagtapos na ang halalan, wala nang po sa mga social media, magtrabaho at magsipag muna para bayan laging laman ng social media, puro shiminit kakasuka, mga anti-Duterte. Si Leni ang number 1, mga troll kayo, sabi niya. Huwag niyong baliktarin yung survey ng bayaran tignan niyo, nagagalit sila. Konting suklay, pabigote, years from now, pero halos dikit na si Leni, konting pahagod pa. Malabo yan si Leni nyo. Leni sana, may mga pinklawan dito. Leni para sa bansa. Nako, hindi ito mananalo mga kababayan. Yung survey nyo, si Leni yung yung number 1, Diyos ko Lord. Ano masasabi nyo dito sa survey na ito? Si Madam Risa, mukhang wala ng pag-asa, mga kababayan. Ito po si Madam Risa, Si Madam Risa, wala ng pag-asa ito Ito, tignan nyo si Madam Risa, ito sabi ni Madam Risa, handang-handa na daw siyang matalo. Handa na kami ngayon as if at gusto ko makalaban ang oposisyon para sa presidente at vice-presidente sa 2028. Yan ang aming responsibilidad at laan din po ako makisama, sumali sa ganyang trabaho. Ayan mga kababayan, handang-handa na daw siyang tumakbo. Pero Madam Risa, magsasayang lang kayo ng pera. Huwag na kayong tumakbo kasi hindi kayo mananalo sa survey lang. Tignan nyo. Saan na yung survey na isa? Nako po, Madam Risa. Mukhang malabo kayo. Malabo pa kayo sa sa wala. Malabo kayo, Madam Risa. Tignan nyo dito. Tignan nyo dito. Yun tignan nyo, Madam Risa. 1%, 0.10% lang kayo, tas tatakbo kayo. Naku po. Eto mga kababayan minsan, nakakaloko din yung mga survey. Minsan, ito lang yung kanilang parang mind conditioning. Yung mga tao na hindi marunong, pag nabasa, yun na rin yung iboboto nila. Sabi nga ni Senador Marcoleta, huwag kayong maniniwala kasi itong mga survey na ito, minsan hindi totoo. Kaya mga kababayan, ang alam ko lang totoo, si Sara Duterte ang number 1. Yan ang totoo. Yan yung nakikita ko sa panaginip ko kada gabi. Siya ang mananalo, pero si Leni malabo. Si Pacman, nako malabo. Si Tulfo, nako mas malabo. Martin, mas malabo. Si Tambaluslos. Mga kababayan, si Po, mas malabo. Isko Moreno, Manila ka na lang. Kasi pag kinalaban mo si Sara Duterte, matatalo ka na naman. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo sa mga survey na ito ng bagong presidential survey ng 2028? Yan lamang pong aking bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. Masaya na po ako pag nilike nyo po, shinare nyo, at sinubscribe nyo ang ating YouTube channel. Ako po si The Wonders Philippines, ang inyong kasama sa pagbabalita ng tunay na balita. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Basta bayan. Ang ating kanlungan. Mabuhay po. Salamat.